Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Kai Sotto, ginulat ang Hiroshima Dragonflies sa kanyang pagbabalik para sa kanyang second season. Napakaraming bagong madadala ni Kai Sotto para sa Hiroshima Dragonflies sa kanyang second season sa Japan B-League. Isang mas agresibong Kai Sotto ang makikita ng Japan B-League sa kanyang second season. It was evident sa last game ni Kai Sotto sa FIBA World Cup versus China, ang kanyang aggressiveness, scoring 12 points and grabbing 6 rebounds. Si Kai Sotto ang isa sa mga best players ng Gilas sa last game versus China. At dito, pinakita ni Kai Sotto ang kanyang nawalang aggressiveness sa tail end ng Japan B-League season last year at sa NBA Summer League. In fact, marami ang nagsasabing tamad raw si Kai Sotto, pero lingid sa ating kaalaman na meron na pala siyang iniindang sakit sa kanyang likod kahit nung nasa Japan B-League pa siya. At sa game against Boston Celtics ay dito na talagang bumigay ang kanyang likod. Hindi na niya ito magalaw at tuluyan na siyang pinaupo ng kanyang coach sa Orlando Magic sa NBA Summer League. Pero after 1 month rest ay well-rested na si Kai Sotto at fully healed na ang kanyang likod, kaya against China ay bumalik na ang kanyang aggressiveness. Bumalik na ang kanyang energy, bumilis pa ang kanyang mga galaw. Another thing ay mas lumalaki ngayon ang katawan ni Kai Sotto at lumalakas pa. Very crucial sa pisikalan na laro sa Japan B-League. Hindi pa man fully matured ang katawan ni Kai Sotto, pero makikita na talaga sa kanyang mga braso at sa kanyang katawan na napakalaki na ng kaibahan. He is almost there. And in 1 year, ay siguradong makukuha na ni Kai Sotto ang optimum power and strength na siyang kailangan niya sa pagpasok niya sa NBA. At dahil bumabalik na ang aggressiveness ni Kai Sotto at lumalakas pa ng husto ang kanyang katawan, ay siguradong mas titindi pa ang kanyang depensa. Very crucial rin ang bagong lakas at aggressiveness ni Kai Sotto sa kanyang rebounding. Mas madali na kasing makakuha ng rebound kung mas maganda ang positioning sa ilalim. Ito kasi ang problema ni Kai Sotto last season dahil madali siyang matulak at mawala sa mga rebounding play dahil napakalayo niya sa bola. All of that is expected to change ngayong malakas na ang kanyang katawan. Pagkatapos ng isang season sa Japan B-League this year, ay siguradong ready na si Kai Sotto sa pagpasok niya sa NBA next year. Samantala, ang RXZ-led Lebanon ay nag-withdraw sa Asian Games Basketball. Sina Wael Arakzi, Omari Spellman, Amir Saud at ang mga natitirang mga manlalaro ng Lebanon ay aatras sa competition ng 2023 Asian Games dahil sa injury sa kanilang mga manlalaro. Bagamat hindi magkakasama sa isang grupo ang Pilipinas at Lebanon, may posibilidad na magtagpo ang dalawang kupunan sa huling bahagi ng torneo. Ang Hong Kong na pinangunahan ng veteranong si Duncan Reed na naglaro para sa Bay Area Dragons sa PBA Commissioner's Cup noong nakaraang season, ay kukuha ng pwesto ng Lebanon sa Group B, kung saan kasama rin ang Chinese Taipei, Mongolia at ang champion na China. Samantala ang Gilas Pilipinas ay nasa Group C na kasama ang Bahrain, Thailand at Jordan. The rest of the groupings have Iran, Kazakhstan, Saudi Arabia and the United Arab Emirates in Group A, and Indonesia, Qatar, Korea, and Paris Olympic-bound Japan. At ang Gilas Pilipinas ay nagdesisyon na mag-stick kina Chris Ross, Kevin Alas, Roger Ray Tolentino at Sergio Perez
para sa roster ng Gilas sa 2023 FIBA World Cup. I can't imagine anything changing by this time. At yan ang sabi ni Coach Tim Cone after final practice on eve of Gilas' departure for Hangzhou. At ayon kay Gilas Pilipinas head coach na si Coach Tim Cone, wala nang balak na isama ang mga manlalarong sina Terence Romeo, Calvin Abueva, Jason Perkins at Mo Tautoa sa Asian Games. At pipiliin na lamang ang mga bagong kasapi ng koponan. At sinabi ni Cone na wala ng plano ang coaching staff na baguhin pa ang kanilang lineup matapos ang huling ensayo ng koponan nitong Sabado sa PhilSports Arena. Malinaw na palatandaan nito ay ang pagkawala ni na Romeo, Abueva, Perkins at Tautoa sa ensayo ng Gilas, kung saan ang mga kapalit na sina Chris Ross, Kevin Alas, Sergio Perez at Arven Tolentino ang dumalo nitong Sabado pagkatapos nilang maglaro sa kanilang tune-up game laban sa Changwon LG Sakers. Kasama rin sa koponan sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Chris Newsome, Calvin Aftana, Scotty Thompson, Japeth Aguilar, Marshall Lasseter at Ange Kwame. I can't imagine anything changing by this time. It kills me to rule those 4 guys out because they really change the dynamics of the team in terms of size and versatility and even knowledge because they have all that foundational knowledge from the beginning of the Inspire camp. Yan ang sabi ni Coach Tim Cone. Their inclusion would be transformational. But again, we don't have control over that. Yan ang dagdag na pahayag ni Tim Cone. At nagpapasalamat si Coach Tim Cone kay Ross, Alas, Perez at Tolentino sa pagtulong, bagamat hindi sila lubos na may katangian na tulad ni na Romeo, Abueva, Perkins at Tautoa tulad ng size. Sinabi ni Cone na meron ding maiambag ang 4 na bagong kasama para sa Gilas na makakatulong sa kanilang pag-angkin ng medalya. Talagang nagpapasalamat kami at pinapahalagahan namin ang katotohanan na sina Chris, Kevin, Arvin at CJ ay bumalik at pumayag na sumali sa amin kahit na hindi sila ang unang mga pinili. Siyempre si CJ ay isa sa mga unang pinili, pero kahit hindi sila ang unang mga pinili, na sa ibang pagkakataon ay nagkasamaan pa ng loob, pero nauunawaan nila na ito ay para sa bansa. Kaya gagawin nila ang lahat. Kaya't labis kaming nagpapasalamat sa mga taong ito na pumasok sa team. At yan ang pahayag ni Coach Tim Cone. At ayon pa niya, tulad ng sinabi ko, sila ay mga veteranong players. Alam nila ang laro. Si Kevin ay kayang maglaro at makakuha ng 30 points sa alinmang gabi. Si Chris ay isang magaling na leader. Siya ay naging leader ng mga koponan ng San Miguel ng matagal na panahon. At si Marshall Lasseter at si Arvin ay kilala na namin at isa itong magaling na manlalaro na kayang mag-spread ng floor. Nawawala tayo sa aspeto ng size, ngunit hindi tayo nawawalan ng kahit ano sa pagdating ng kanilang talino. Sila ay talagang magagaling at matalino at sila ay mga leader. At yan ang sabi ni Coach Tim Cone. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.